Martial Peak, Kabanata 5185. Isa pang Old Ancestor. Humigit kumulang isang oras lang ang hinirang ng ilang dosenang Division Commander. Matapos may talaga ang mga Division Commander, inihayag ni Xiang Shan. Ang lahat ng mga dibisyon ay magtitipon ng kanilang sariling mga tropa. Sa kalahating araw, susundan mo akong lahat at lalaban tayo sa Wind and Cloud Pass. Opo, Senior. Pagkatapos noon, lahat ng Division Commander ay agad na naging abala sa kanilang mga tungkulin. Inihayag lamang ni Xiang Shan at Liu Jiping ang mga posisyon sa Division Commander. Sa ibaba ng Division Commanders ay ang Battalion Commander, na kinailangan nilang harapin ng mag-isa dahil ang dalawang Army Commander ay hindi makikialam sa bagay na ito. Gayunpaman, ang mga nakatataas ay nakagawa na ng plano na hatiin ang 30,000 sundalo sa plaza at inilaan kung saang batalyon mapapabilang ang mga tropa mula sa bawat Great Pass, kaya kailangan lamang ng mga Division Commander na tipunin ang mga tropa ayon sa mga ibinigay na listahan. Habang hinihintay ni Yang Kai at ng iba pa ang pag-aayos ng tropa, ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi idle. Dahil ang paglalaan ng mga tauhan ay nangangailangan din ng maingat na pagpili, ang lahat ng mga miyembro para sa bawat batalyon at dibisyon ay kailangang i-coordinate ng maaga. Ang parisukat ay palaging napuno ng mga sigaw mula sa bawat division commander habang sila ay nagtalaga ng mga posisyon sa mga sundalo. Samantala, ang mga tropa mula sa iba't ibang Great Passes ay mabilis ding kumikilos sa paligid ng plaza, hinahanap kung saang batalyon sila kabilang. Nagkatinginan sina Yang Kai at Chai Feng, at sinabi ng huli. Brother Yang, sa palagay ko ay hindi tayo ay lalaan sa iisang batalyon, ngunit sa palagay ko dapat nating itanong kung paano tayo gagana sa panahon ng labanan. Dahil ang dalawang Special Operations Squads ay may humigit kumulang 50 katao bawat isa, katumbas ng kalahating lakas ng batalyon, natural na hindi sila mapapabilang sa parehong batalyon. Bukod dito, pabalik sa Blue Sky Pass, ang Special Operations Squads ay hindi sumunod sa parehong kaayusan tulad ng iba at nagulat lamang sa Army Commanders. Bahagyang tumango si Yang Kai. Tama si Brother Chai. Tara na, naglakad ang dalawa patungo kay Xiang Shan. Nang makarating sila sa harapan niya, nagbigay sila ng respeto, at nagtanong si Yang Kai. Senior, ano ang gagawin ko at ng mga squad ni Brother Chai sa labanan? Pagkatapos na sumulyap sa kanila, 5 salita lang ang sinabi ni Xiang Shan. Kumilos ayon sa sitwasyon. Kinilala ni Yang Kai ang mga salita ni Xiang Shan at sumagot. Naiintindihan. Sa pamamagitan ng kumilos ayon sa sitwasyon, sinadya ni Xiang Shan na walang anumang paghihigpit para sa kanilang dalawang squad, at hindi na nila kailangang sundin ang ordinaryong chain of command. Magandang balita ito para sa dalawang squad dahil, nang walang anumang hadlang, mas magagamit nila ang kanilang mga lakas. Siyempre, mayroon ding mga downside sa kaayusan na ito. Dahil hindi sila nakikipagtulungan sa iba pang mga squad, malamang na hindi sila makatanggap ng maraming reinforcements at kailangang umasa sa kanilang sarili sa panahon ng labanan. Ang Dawn Squad at ang Old Ancestor ay pinaghandaan iyon ng isip dahil pareho rin ito noong bumalik sila sa Blue Sky Pass. Palaging malaya ang mga espesyal na Operations Squad na gawin ang kanilang sariling bagay sa panahon ng labanan, na parehong may mga panganib at gantimpala. Matapos makuha ang tugon ni Xiang Shan, sina Yang Kai at Chai Feng ay napanatag at bumalik sa kanilang mga pwesto. Habang pinapanood ang dalawa na umalis, bahagyang kumunat ang noo ni Liu Jiping. Senior Brother Xiang, Yang Kai ay isang mahalagang salik sa digmaang ito. Hindi ba't mas mabuti kung ayusin natin na siya ay nasa Central Army? Ang sentrong posisyon sa loob ng Army ay ang pinakamahalagang posisyon sa loob ng Great Army at ito rin ang pinakaligtas na lugar. Kung maaari nilang ayusin si Yang Kai na maging miyembro ng Central Army, mas madali para sa kanila na protektahan siya. Bago sila pumunta dito, ginawa ni Ding Yao ang parehong mungkahi ni Liu Jiping. Si Xiang Shan, gayunpaman, ay sumagot. Habang tayo ay kumikilos bilang isang hukbo, ang sentro ay talagang mas ligtas, ngunit kapag tayo ay nakipaglaban, walang ligtas na lugar dahil ito ay kaguluhan sa larangan ng digmaan, at wala tayong maaasahan kundi ating sarili. Simula nang pumunta siya dito, dapat pumunta siya dito para patayin ang kalaban. Ang brat na iyon ay dumaan na sa lahat ng uri ng hindi kapani-paniwalang mga sitwasyon at nakaligtas, kaya hindi magiging madali para sa kanya na matagpuan ang kanyang sarili sa matinding panganib. Kung ito ay isa pang 8th Grade Heaven Opening Realm Master, marahil ang taong iyon ay nagbigay ng higit na pansin sa kaligtasan ni Yang Kai at maaaring mag-ayos pa ng mas ligtas na posisyon para sa kanya.
Gayunpaman, si Xiang Shan ay palaging prangka at gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa Blue Sky Theater sa pamamagitan ng pagpatay sa maraming Black Ink Clan Masters gamit ang kanyang sariling talam. Para sa taong katulad niya, paano niya mabibigyan ng espesyal na atensyon si Yang Kai? Sa kanyang opinyon, ang bawat sundalo ay pareho, at ang mga sundalo na maaaring pumatay sa Black Ink Clan ay mabubuting sundalo. Walang dapat magkaroon ng espesyal na konsiderasyon. Bagamat mahalaga ang kaligtasan ni Yang Kai sa mas malaking larawan, si Xiang Shan ay dati nang nagsagawa ng maingat na pagsasaliksik sa kanya at alam niyang bihasa siya sa Dao of Space, na isang napaka-epektibong sandata upang mapanatili ang kaligtasan ng isang tao sa larangan ng digmaan. Kung hindi gagawa si Yang Kai ng anumang mga kalokohang desisyon, hindi siya malalagay sa panganib. Nang makitang determinado si Xiang Shan, hindi na nagsalita pa si Liu Jiping. Bago matapos ang kalahating araw, matagumpay na nabuo ang Eastern at Western Army, at ang bawat dibisyon at batalyon ay organisado at handa, na nagpakawala ng layuning pumatay sa hangin. Hanggang sa sandaling ito, umaatake pa rin ang Black Ink Clan, at tila mas nagpupumiglas sila kaysa dati. Ang buong Wind at Cloud Pass ay tila na puno ng umaalingaw-ngaw na mga alingaw-ngaw ng mga pagsabog mula sa mga pag-atake sa labas. Kahit na maraming mga kalasag at hadlang ang humaharang sa pagbagsak, ang Dagandong ay maaari pa ring tumagos sa Inner Sanctum. Ang Wind and Cloud Pass ay orihinal na mayroong 50,000 sundalo, at umasa sila sa dakilang hukbong ito, na lumampas sa bilang ng iba pang Great Passes, upang itakwil ang kalaban. Gayunpaman, 15,000 mula sa orihinal na 50,000 sundalo ang napiling sumali sa Eastern at Western Army ng Great Evolution. Sa madaling salita, nasa 35,000 na ngayon ang bilang ng mga sundalo ng Wind at Cloud Pass. Kahit na ang pag-asa sa mahusay na lakas ng Great Pass ay maaaring makatulong sa 35,000 sundalo na ipagtanggol ang Wind at Cloud Pass sa loob ng ilang panahon, sila ay nasa isang hindi magandang lugar sa larangan ng digmaan kasama ang kanilang mga nababawasan na bilang. Ang kasalukuyang hanay ng paggalaw para sa mga sundalo ng Wind at Cloud Pass ay nabawasan sa loob ng 10,000 kilometrong radius ng mga panlabas na pader. Ang nasabing rehiyon ay ang pinaka-epektibong hanay para sa mga nagtatanggol na artifact at array ng mahusay na pass, kahit na mas malayo at ang halaga ng suporta na maaaring ibigay ay bababa ng malaki. Tuwang-tuwa ang Black Ink Clan Army sa biglaang paghina ng puwersa ng tao. Matapos ang maraming taon ng pakikipaglaban sa isa't isa, ang Black Ink Clan ay hindi kailanman nakakuha ng ganoong kalaking kalamangan. Bagamat hindi sila sigurado kung bakit biglang humina ang lakas ng Human Army, ang Territory Lords na responsable sa pag-aayos ng pagkubkob na ito ay nakakita ng pag-asa para sa tagumpay. Para bang ang Black Ink Clan ay kailangan lang lumaban ng kaunti, at magagawa nilang ibagsak ang Human Great Pass na ito at makapasok sa pangalawang Great Evolution Pass. Ang Black Ink Clan ay hindi pa nakakakuha ng anumang karagdagang lugar sa malawak na Black Ink battlefield na ito mula noong matagumpay na pananakop sa kanilang unang Human Great Pass 30,000 taon na ang nakalilipas dahil ang pagpupursige at tiyaga ng humans ay naging dahilan upang hindi nila ito magawa. Kung mas isecure nila ang Wind at Cloud Pass, tiyak na magiging malaking dagok ito sa moral ng human, at ang mga sundalo ng Black Ink Clan sa Wind and Cloud Theater ay magiging mga bayani. Sa makatuwid, halos ay deploy ng Black Ink Clan ang lahat ng kanilang puwersa sa larangan ng digmaan, gustong matagumpay na masakop ang Wind at Cloud Pass sa isang iglap at patayin ang bawat tao dito. Isang Royal Lord ang nagtago sa loob ng malaking Black Ink Cloud, tahimik na pinagmamasdan ang lahat. 20 taon na ang nakalipas mula noong nagsimulang salakayin ng kanyang army ang Wind at Cloud Pass, at 3 beses na siyang nakipaglaban sa Old Ancestor na nagbabantay sa Great Pass. Sa tuwing maglalaban sila, magdudulot ito ng malaking kaguluhan, gayunpaman, palagi itong nauuwi sa tabla, kung saan pareho silang nakararanas ng ilang maliliit na pinsala. Ngunit ang mga pinsalang iyon ay hindi makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon sa larangan ng digmaan, at hindi rin magkakaroon ng anumang epekto sa kanyang lakas. Napansin niya ang mga pagbabago sa panig ng tao at alam niyang kakaibang phenomenon ito. Bagamat wala siyang ideya kung ano ang ginagawa ng mga tao at kung bakit nila sinasadyang pahinain ang kanilang sariling puwersa, mayroon siyang likas na pakiramdam na may binabalak ang Wind at Cloud Pass. Noong una, gusto niyang humanap ng pagkakataong masilip ang sitwasyon ng Inner Sanctum, ngunit ang Wind at Cloud Pass ay mayroong lahat ng uri ng mga hadlang na nagpoprotekta dito, at sa kabila ng kanyang lakas bilang isang Royal Lord, hindi niya makita ang mga ito. Matapos mag-alinlangan ng halos kalahating araw, nagpa siya ang Royal Lord na anuman ang pakanan ng mga tao, ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanyang army na talunin ang kanilang kaaway. Bukod dito,
nakatanggap siya ng mensahe mula sa mga frontline, na nagsasabing 200,000 Black Ink Clan na sundalo mula sa Great Evolution Theater ang darating para palakasin sila sa lalong madaling panahon. Sa sandaling dumating ang 200,000 malakas na hukbong ito, anuman ang nasa isip ng mga tao, ang kanyang panig ay magkakaroon ng ganap na kalamangan sa kanila, upang makalimutan ng mga tao ang kanilang mga plano. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay lumikha ng higit na presyon sa mga tao at huwag hayaan silang magkaroon ng anumang oras upang magpahinga. Matapos dumating ang 200,000 reinforcements, madali nilang masupol ang masakit na mata ng isang Great Pass. Habang iniisip niya iyon, biglang lumipad ang isang figure mula sa loob ng Wind and Cloud Pass at dumiretso sa Black Ink Cloud kung saan siya nagtatago. Bahagyang nagulat ang Royal Lord, ngunit hindi nagtagal ay umungol. Matandang aso, niligawan mo si kamatayan. Hindi niya inaasahan na ang Old Ancestor ng Wind at Cloud Pass ang magkukusa na atakihin siya sa ganitong sitwasyon. Ang magkabilang lahi ay nasa digmaan ng hindi mabilang na taon, at sa espesyal na sitwasyon ng Wind and Cloud Pass, hindi naging madali para sa Old Ancestor na aktibong maglunsad ng pag-atake. Sa makatuwid, siya ang palaging nagpasimula ng mga pakikipaglaban sa Old Ancestor. Napakabihirang pumunta sa kanya ang Old Ancestor na ito para makipag-away. Sa lahat ng 3 beses na nakipag-away sila sa mga nakaraang taon, ang Royal Lord ang palaging unang kumikilos, na kailangang tanggapin ng Human Old Ancestor ang kanyang hamon para sa isang labanan. Gayunpaman, hindi niya inasahan na sasalakayin talaga siya ng matanda. Pakiramdam na parang hinahamak siya, galit na galit ang Royal Lord. Nang magsagupaan ang dalawang figure, nagkaroon ng kaguluhan sa kanilang paligid. Ang masiglang labanan ay kasisimula pa lamang, ngunit ang Royal Lord ay biglang may naramdaman at lumingon upang tumingin sa isang lugar sa hindi kalayuan. Ang nakita niya ay isang bata na naniningil sa kanya mula sa kawalan. Napakabata ng batang iyon na para bang mapapatay niya ito sa isang nguso. Natigilan ang Royal Lord. Ito ba ay anak ng tao? Siya ay nakikipaglaban sa mga tao sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa niya nakita kung ano ang hitsura ng isang tao na bata. Ang lahat ng tao sa Black Ink Battlefield ay hindi bababa sa 5th grade Heaven Opening Masters, kaya paano magkakaroon ng mga bata dito? Ngunit sa sandaling iyon, ang tila hindi nakakapinsalang maliit na batang babae ay nagbigay sa Royal Lord ng malaking pakiramdam ng panganib. Hindi alam ng Royal Lord kung saan nanggaling ang pakiramdam ng panganib na iyon, dahil ang batang babae ay tila walang malakas na aura na nagmumula sa kanya. Gayunpaman, nang siya ay nasa gitna ng kanyang pagkalito, nakita niya ang maliit na batang babae na nakangiti ng pilyo bago mabilis na bumuo ng isang set ng mga handsil. Pagkatapos, lumitaw ang hugis ng yin-yang fish at binalot ang malaking bahagi ng kawalan sa paligid niya. Kasabay nito, biglang nagbago ang ekspresyon ng batang babae habang siya ay mabilis na lumaki bilang isang magandang dalaga. Ang batang babaeng iyon ay naglalabas ng nakakatakot na hangin ng isang Old Ancestor. Ang Royal Lord ay labis na natakot at ang kanyang mukha ay puno ng kulay. Isa pang Old Ancestor. Bakit may dalawang Old Ancestor ang mga tao? Kudlit. Sa loob ng napakaraming taon, ang Wind at Cloud Pass ay mayroon lamang isang Old Ancestor, kaya dapat ay imposible na biglang lumitaw ang isang segundo. Siya ba ay isang bagong advanced na Old Ancestor? O isa pang Great Pass ang nagpadala sa kanya bilang mga reinforcement? Sa loob lamang ng maikling panahon, ang Royal Lord ay gumawa ng ilang conclusion. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi isang advanced na Old Ancestor. Siya ang Old Ancestor ng Yin-Yang Pass, na ipinadala dito bilang mga reinforcement. Dahil napakahusay ng Black Ink Nest sa pagpapalaganap ng katalinuhan, natural na nakikipag-ugnayan ang Royal Lord sa isa't isa. Minsan na siyang nakipag-ugnayan sa Royal Lord ng Yin-Yang Theater at alam niya na ang Old Ancestor mula sa Yin-Yang Pass ay nagil-inang ng kakaibang secret art na nagpapahintulot sa kanya na minsan ay ibahin ang sarili bilang isang dalaga o bata. Nang mapansin ang espesyal at halatang pagbabago ng kanyang kalaban, natitiyak ng Royal Lord na ang Old Ancestor mula sa Yin-Yang Pass ay dumating dito sa Wind and Cloud Pass. Nagulat ang Royal Lord sa realisasyong iyon. Bakit pumunta dito ang Old Ancestor ng Yin-Yang Pass? Sumuko na ba ang mga tao sa Yin-Yang Pass? Ito ang unang pagkakataon na naharap ang Royal Lord sa ganoong sitwasyon. Ang bawat Old Ancestor ay may pananagutan sa pangangasiwa sa kanilang sariling Great Pass at hindi madaling umalis. Hindi mahalaga kung hindi niya maisip ang dahilan, dahil ang hitsura ng Old Ancestor mula sa Yin-Yang Pass ay ang pinakamalaking krisis na hinarap niya sa buong buhay niya. Martial Pick, Kabanata 5186. Maraming 8th grade masters ang sumali sa labanan.
Kung ito ay isang one-on-one na laban, ang Royal Lord na ito ay madaling makakalaban sa isang Old Ancestor, ngunit kung ito ay dalawa laban sa isa, ito ay magiging isang imposibleng laban upang manalo, at kung siya ay kaunting pabaya sa panahon ng ang labanan, baka mapatay pa siya. Kaya naman alam niyang kailangan na niyang umalis at tatakas na sana nang maramdaman niya ang aura ng Old Ancestor mula sa dating maliit na babae. Ngunit paano siya hinayaan ng Old Ancestor ni Wind at Cloud Pass na makatakas ng ganoon lang? Sa lahat ng uri ng mahiwagang divine abilities at secret techniques sa kanyang pagtatapon, itinali niya ang Royal Lord at pinigilan ang huli na mabilis na makatakas sa larangan ng digmaan. Sa kaunting sandali ng hadlang na iyon, nagamit ng Yin Yang Pass Old Ancestor ang Yin Yang Fish na nakondensed niya ngayon lang para bumalot sa Royal Lord. Sa sandaling iyon, ang Yin at Yang energy ay nagsimulang umikot, at ang universe ay tila bumabaligtad. Naramdaman ng Royal Lord na parang isang buong universe world ang biglang idiniin sa kanya, dahilan para yumoko ang kanyang mga tuhod. Pagkatapos, dahil sa kaunting sandali ng kanyang kawalang ingat, siya ay tinamaan ng malakas ng Old Ancestor ng Yin Yang Pass, ang nakakatakot na pagsabog ng kapangyarihan na nagdulot ng daing ng sakit mula sa kanyang mga labi. Nang dumating ang Old Ancestor ng Yin Yang Pass, naging dalawa laban sa isa, at ang Royal Lord ay mabilis na nabigla. Ang biglaang paglitaw ng isa pang human Old Ancestor ay natakot sa Black Ink Clan Army, at lahat ng Black Ink Clansmen sa larangan ng digmaan ay natakot sa direksyon kung saan nagmumula ang aura ng Old Ancestor, umaasa na iyon ay imahinasyon lamang nila. Ngunit alam nila na hindi nila ito imahinasyon nang makita nila ang kanilang Royal Lord na kinubkob ng dalawang human Old Ancestors. Ang mga tao ay may isa pang Old Ancestor. Sa takot, ang Black Ink Clan ay tumigil sa pag-atake, at ang dating magulong larangan ng digmaan ay pansamantalang tumahimik. Ang mga Territory Lord ay partikular na natakot at lihim na nagalak na ang bagong lumitaw na Old Ancestor ay hindi sila hinanap at sa halip ay direktang pumunta upang labanan ang Royal Lord. Bagamat kailangang harapin ng Royal Lord ang dalawang kaaway ng sabay-sabay, pansamantala siyang ligtas at hindi na kailangang matakot para sa kanyang buhay, ngunit kung ang bagong Old Ancestor ay dumating at aatakehin ang mga Territory Lord, wala sa kanila ang makakalaban ng higit sa 3 hampas mula sa kanya. Sa oras na iyon, maraming Territory Lords ang malubhang masasaktan kung hindi papatayin. Dahil sa biglaang pagsulpot ng pangalawang Old Ancestor, nawala ang lahat ng momentum ng Black Ink Clan Army, at habang nag-aalangan ang Territory Lords kung itutuloy ba ang labanan o atras, biglang bumukas ang lahat ng pangunahing gate ng Wind at Cloud Pass. Ang mga human warship ay naglayag sa lahat ng direksyon at dumiretso sa larangan ng digmaan, na mabilis na pinalakas ang mga sundalo ng Wind at Cloud Pass. Ang dalawang hukbo ng Great Evolution ay may pinagsamang lakas na 30,000 sundalo, at lahat sila ay sumabak sa labanan ng sabay-sabay. May 8,000 masters ang tumakbo palabas mula sa bawat gate at agad na nadobol ang lakas ng human army na nakikipaglaban sa Black Ink Clan. Nanlalaki ang mga mata ng Black Ink Clansmen habang ang baha ng mga warship ay lumitaw mula sa lahat ng direksyon. Ang mas ikinasindak nila ay ang aura ng 8th Grade Heaven Opening Realm Masters na sumabog sa himpapawid pagkatapos dumating ang mga warship sa larangan ng digmaan. Ang bilang ng mga aura ay napakataas na ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Ang 50 Great Passes ay nagpadala ng mga tropa sa Wind at Cloud Pass, at bagamat ang bawat isa ay nagpadala ng magkaibang bilang ng 8th Grade Masters upang i-escort ang mga sundalong ito, ang pinakamababang bilang ay 5 habang ang ilan ay nagpadala ng hanggang 10. Dahil dito, nang ang lahat ng tropa na ipinadala ng iba pang Great Passes ay nagtipon, ang bilang ng 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ay umabot sa isang nakakagulat na 300+. Kabilang sa mahigit 300 8th Grade Heaven Opening Realm Masters, 12-dosenang sa kanila ang itinalaga bilang Division Commanders ng bagong nabuong Great Evolution's Eastern at Western Army at manggaguna sa kanila na bawiin ang Great Evolution Pass. Tulad ng para sa 200+ iba pang 8th Grade Masters, hindi sila umalis kaagad sa Wind at Cloud Pass habang hinihintay nila ang mismong sandaling ito. Gaano kitikot kapag mahigit 300 bagong 8th Grade Masters ang dumagsa sa larangan ng digmaan ng sabay-sabay. Ang Black Ink Clan ay hindi nang ahas na isipin ang ganoong senaryo noon, ngunit ngayon ay nasasaksihan na nila ito ng kanilang mga mata. Ang kanilang kumpiyansa ay agad na nadurog na parang tuyong damo. Biglang, ang mga logro ay ganap na laban sa kanila. Sa wakas ay naunawaan na ng mga Territory Lords kung bakit ang bagong Old Ancestor ay hindi dumating upang makahanap ng gulo sa kanila, sadyang hindi na kailangan para sa kanya. Ang Old Ancestor ay may sariling kalaban, na ang Royal Lord,
at ang dalawang Old Ancestor ay madaling sugpuin ang kanilang kalaban at kung sila ay papalorin, maaari pa itong patayin. Kung ikukumpara sa ilang territory lords, syempre mas mahalaga ang pumatay ng isang royal lord. Para sa mga territory lords, ang kaig ng 8th grade masters ang haharap sa kanila. Ilang territory lord ang naroon sa Wind and Cloud Theater. Bagamat maaaring mas marami pa kaysa sa iba pang mga teatro, tiyak na hindi mas mataas ang bilang sa 70. Sa pamamagitan ng mga reinforcement mula sa Great Evolution Theater, maaaring umabot sa 100 territory lords ang bilang na iyon. Sa dami ng territory lords, ang Black Ink Clan ay palaging may kalamangan kaysa sa 8th grade masters mula sa Wind and Cloud Pass, ngunit ang balanseng iyon ay nasira ngayon. Higit pa rito, hindi lahat ng 100 territory lords ay nakibahagi sa pagkubkob dahil ang ilan sa kanila ay natural na kailangang manatili sa teritoryo ng Black Ink Clan upang magbantay at mga siwa sa tuloy-tuloy na deployment ng mga reinforcement. Ang malaking pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng dalawang hukbo ay naging dahilan upang ang territory lords ay agad na nahulog sa isang desperadong pakikibaka. Nang ang lahat ng Eastern at Western Army ng Great Evolution ay sumisingil mula sa Wind at Cloud Pass, 3 hanggang 4 na 8th grade masters ang nagawang i-target ang bawat territory lord. Ilang hininga lang ang kinailangan para mapatay ang unang territory lord aura. Ang malas na territory lord na iyon ay nagkataong malapit lang sa pinakaharap ng Black Ink Army at mabilis na napalibutan ng 5 8th grade masters. Siya ay pinatay on the spot nang hindi man lang nabigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Ang pagkamatay ng unang territory lord ay parang isang catalyst, at hindi nagtagal, ang mga aura ng territory lords ay naaalis sa buong larangan ng digmaan. Hindi lamang nahulog ang mga territory lords sa isang desperado na sitwasyon, ang mga hukbo na kabilang sa mga territory lord na iyon ay lahat ay nahuli ng tuluyan sa biglaang mga pangyayari. Ang mga tao ay biglang umatake ng napakalakas, at ang kanilang army ay tumaas ng husto sa lakas. Dahil sa malaking pagbabagong ito ng kapalaran, ang orihinal na kapakipakinabang na sitwasyon ng Black Ink Clan ay bumagsak sa isang kumpletong kabiguan. Habang ang mga barkong pandigma ay naglalayag sa larangan ng digmaan, ang mga SWAT ng Black Ink Clansmen ay pinatay. Sa buong larangan ng digmaan, ang malalaking patak ng walang laman ay pinunasan ng malalakas na divine abilities at secret techniques o ng mga nakakasakit na array ng mga nagkukumpulang warships. Dahil ang Eastern at Western Army ng Great Evolution ay sumisingil mula sa Wind at Cloud Pass, tumagal lamang sila ng isang tasa ng oras ng tsaa upang mapinsala o mapatay ang hindi mabilang na mga sundalo ng Black Ink Clan at pumatay ng higit sa 10 territory lords. Kahit na ang iba pang mga territory lords ay hindi papatay, lahat sila ay nasa matinding estado at nasa panganib na mapahamak anumang oras. Isang mahabang dagandong ang biglang umalangaw-ngaw sa buong kawalan, at ang matalim na pitch nito ay tila umalangaw-ngaw sa tabi mismo ng tainga ng lahat. Ang dagandong na iyon ay pag-aari ng Royal Lord. Pagkatapos niyang umungol, lumabas sa kanyang katawan ang mayamang Black Ink strength at naging isang kulay itim na ulap bago bumaril. Ang Royal Lord ay nag-utos ng pag-atres at tumakas. Alam niya na kung mananatili pa siya, lahat ng territory lords na dinala niya sa labanang ito ay mamamatay. Kung sila ay umalis ngayon, tiyak na sila ay magdaranas ng mabibigat na casualty habang hinahabol, ngunit ang ilan sa kanila ay maaaring mabuhay. Bukod dito, habang tumatagal sila ay naantala, mas kakaunti sa kanila ang makakatakas. Kung hindi maganda ang nangyari, kahit na ang Royal Lord mismo ay maaaring hindi makaalis sa kanyang buhay. Pagkatapos ng napakaraming taon ng pakikipaglaban sa isa't isa, alam na alam ng Royal Lord ang ugali at pamamaraan ng Old Ancestor ng Wind at Cloud Pass. Sa kabilang banda, ito ang kanyang unang pagkakataon na makipaglaban sa Yin Yang Pass Old Ancestor, kaya halos wala siyang alam tungkol sa kanyang mga kakayahan. Bukod dito, ang nag-iisang divine ability na ipinakita niya ngayon ay nagparamdam na sa kanya ng pag-iingat sa kanya. Naaalala pa rin niya ang masakit na pakiramdam nang diniinan siya ng yin yang fish na iyon, pinabagal ang lahat ng galaw niya habang tila dinidiin ang kanyang katawan. Hindi tulad ng Old Ancestor ng Wind at Cloud Pass, ang pag-atake ng Old Ancestor ng Yin Yang Pass ay hindi mabilis at matalim, ngunit sa halip ay mas matagal at mahirap hawakan. Ngayon na ang dalawang Old Ancestor na ito ay pinagsama-sama, ang kanilang tila magkasalungat na pamamaraan ay pinuri ang isa't isa at nabayaran ang kakulangan ng isa. Nang makita ang halatang pagtatangka ng Royal Lord na tumakas, ang parehong Old Ancestor ay natural na hindi siya pababayaan ng ganoon kadali. Sinusubukang tumakas. Sa iyong panaginip, nanunuya ang Old Ancestor ni Yin Yang Pass habang ang kanyang figure ay nilalamon ng agos ng liwanag at hinahabol niya ito na parang anino. Kasabay nito,
Ang Old Ancestor ng Wind and Cloud Pass ay nasa likod mismo ng Royal Lord at patuloy na inilunsad ang sunod-sunod na pag-atake sa likod ng tumakas na kalaban. Habang nagkakasalikop ang tatlong figure sa isa't isa, mabilis silang lumipad sa malayo. Sa kabilang banda, pagkatapos ng dagandong ng Royal Lord, isa-isa, nagsimulang gamitin ng Territory Lords ang kanilang life-saving techniques upang subukan at tumakas mula sa larangan ng digmaan. Ngunit bawat Territory Lord ay may ilang 8th grade masters na nakapaligid sa kanila, kaya paano sila makakatakas ng ganoon kadali? Sa huli, humigit kumulang 20 Territory Lords lang ang nakatakas sa pamamagitan ng paggamit ng secret techniques na sumisira sa sarili nilang pundasyon kapalit ng mga pagsabog ng lakas at bilis. Kung tungkol sa mga nabigo, sila ay tulad ng isang sulok na hayop na lumaban ng ligaw, sa kabila ng alam na ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Matapos makatakas ang Royal Lord at ilang dosenang Territory Lords mula sa larangan ng digmaan, nawalan na ng gana na lumaban ang nag-fleeing na Black Ink Clan Army. Kasabay ng dumaraming bilang ng mga nahulog na Territory Lords, tiyak na malapit na silang mapuksa, kaya ang mga nakaligtas na Black Ink Clansmen ay hindi na sinubukang manlaban at ginawa na lamang nila ang lahat para makatakas. Nakikinita na pagkatapos ng labanang ito, ang Black Ink Clan sa Wind and Cloud Theater ay matatalo ng kalahati hanggang mamatay, at ang Wind at Cloud Pass ay magkakaroon ng parehong panahon ng kapayapaan tulad ng Blue Sky Pass at Yin Yang Pass. Sa kawalan sa silangan ng hangin at Cloud Pass, si Yang Kai ay nakakuha ng punto kasama ang 6 na iba pang 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa isang spearhead formation. Pumwesto ang Dawning Light sa gitna ng pormasayo na ito, habang si Bai Yi ay nakatayo sa busog ng warship dala ang kanyang longbow. Ang squad ay nagrampa sa malawak na larangan ng digmaan tulad ng mga ligaw na kabayo mula nang lumabas sila mula sa Wind at Cloud Pass. Kahit saan dumaan ang Dawn Squad, buburahin nila ang bawat huling Black Ink Clansmen na makakasalubong nila. Sa pagtutulungan, lahat sila ay hindi mapigilan, at kahit gaano pa karaming Black Ink Clansmen ang tumayo sa kanilang harapan, walang makakapagpabagal sa kanilang momentum. Si Ren Bingbay ay itinalaga na nasa kaliwang likod ng formation. Mula nang sumali siya sa Dawn Edquad, ito ang kanyang unang pagkakataon na lumaban kasama si Yang Kai at ang iba pa. Nauna nang napag-usapan nila ni Yu Ziyu ng pribado kung gaano kahalaga para sa kanila na gumanap ng maayos sa pagkakataong ito. Total, pareho silang 7th grade Heaven Opening Realm Masters, kaya magmumukhang masama kung hindi nila ipapakita ang kanilang katapangan. Ang dalawa ay orihinal na isang squad leader at vice squad leader ng isang 10-man squad, kaya sila ay bihasa sa kung paano makipagtulungan sa isang warship upang patayin ang kanilang mga kaaway. Ngunit pagkatapos nilang sundan ang Dawn Squad sa labanan, napagtanto nila na ang lahat ng kanilang mga nakaraang karanasan ay hindi magagamit sa Special Operations Squad na ito. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili na hindi makagawa ng malaking kontribusyon sa magulong at puno ng kaaway na larangang ito. Ang buong kaluluwa ng Dawn Squad ay nasa nangunguna. Ang mga feudal lord ay parang mga manok o aso sa kanyang harapan, at sa bawat hampas ng kanyang sibat, papatayin niya ang gayong kaaway. Kahit na hindi niya nagawang pumatay ng isang feudal lord sa isang galaw, ang ibang 7th grade master sa squad ay kailangan lang umatake ng isang beses upang wakasan ang buhay ng kaaway. Hindi pa nagtagal mula nang makacharge sila palabas ng Wind and Cloud Pass, ngunit nakapatay na si Yang Kai ng higit sa 10 feudal lords. At iyon lang ang dami niyang pinatay. Mas marami pa ang nasugatan. Samantala, sa busog ng Dawning Light, si Bai Yi, na nagmula sa Divine Feather Paradise at may napakahusay na kasanayan sa pag-archery, ay papatay ng isang feudal lord sa tuwing ibubunot niya ang kanyang busog. Bagamat hindi siya madalas umatake, bawat palaso na ipinutok niya ay tumatama sa target nito at lubos na nababawasan ang pressure na kinakaharap ng Dawn Squad. Ang lahat ng array sa warship ay patuloy na naglabas ng kanilang kapangyarihan, tinutumbok ang pinakamalaking grupo ng Black Ink Clansmen, na nagiging sanhi ng matinding casualty sa tuwing sila ay umaatake. Para kay Ren Bingbay, ang Dawn Squad ay parang isang mainit na kutsilyo na tumatawa sa mantikilya, na binabawasan ang bawat kaaway na humaharang sa kanilang daan patungo sa ambon. Martial Pick, Kabanata 5187. Nagmarcha ang hukbo tungo sa Great Evolution Pass. Gaano karaming kakilakilabot na tahimik na pag-unawa at kahangahangang kahusayan sa pagpatay ng mga kaaway ang mayroon ng Dawn Squad. Ito ba ay pamana ng isang Special Operations Squad? Napatay nila ang higit sa 100 feudal lords at libo-libong mas mahihinang Black Ink Clansmen sa oras na kinailangan nilang magsunog ng kalahating stick ng insenso. Noong nakaraan, hindi kailanman pinangarap ni Ren Bingbay na magkaroon ng ganitong mga tagumpay, ngunit nasaksihan niya ito ng sarili niyang mga mata ngayon.
Napatay niya ang isang feudal lord sa labanang ito, na isa ng magandang resulta sa nakaraan dahil, ayon sa kanilang pagkakapantay-pantay sa realm, ang isang feudal lord ay kapantay ng isang 7th grade master. Kaya, hindi ganoon kadali para sa isang 7th grade human na pumatay ng isang feudal lord. Gayunpaman, kung ihahambing sa mga natamo ni Yang Kai, ang kanya ay walang kapantay. Maging ang feudal lord na kakapatay niya lang ay nasugatan na ni Yang Kai. Kung hindi magiging ganoon kadali para sa kanya. Pakiramdam ni Ren Bingbay ay parang sinasamantala niya si Yang Kai habang sumusunod sa likuran niya, at dahil sa ganoong pakiramdam ay hindi niya alam kung tatawa o iiyak. Gayunpaman, sa kanyang obserbasyon, hindi lang siya ganoon, ngunit ang iba pang 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa paligid ng warship ay nasa parehong sitwasyon din. Kasama si Yang Kai, na nasa unahan, bilang dulo ng talam, ang buong squad ay naging parang isang matalim na kutsilyo, na pinapatay ang lahat ng Black Ink clansmen sa larangan ng digmaan. Si Ren Bingbay ay nakaramdam ng matinding pagmamalaki. Ganito dapat ang isang Special Operations Squad. Kung ang isang Special Operations Squad ay may parehong antas ng kahirapan sa pagpatay sa kaaway bilang isang ordinaryong squad, anong uri ng Special Operations Squad iyon? Ngayon ay miyembro na rin siya ng Special Operations Squad, ang nangunguna sa pagsingil. Ang kalamangan ng Special Operations Squad sa pagkakaroon ng kanilang sariling kalayaang kumilos ay pinalaki hanggang sa ganap nitong limitasyon sa sandaling ito. Ang isang ordinaryong squad ay magkakaroon lamang ng 10 hanggang 15 na miyembro, at sa napakalawak na larangan ng digmaan, napakahirap para sa isang squad na gumawa ng marami sa harap ng isang kaaway ng maraming beses na mas marami kaysa sa kanila. Bukod dito, malaki ang posibilidad na masusumpungan nila ang kanilang mga sarili sa ilalim ng pagkubkob ng kaaway kung sila ay kikilos ng nakapag-iisa. Sa makatuwid, ang isang ordinaryong squad ay kailangang makipag-ugnayan sa ibang mga squad sa naturang larangan ng digmaan. Ang mga squad sa ilalim ng parehong batalyon ay magkakaroon ng mga taktika at diskarte na pamilyar sa kanila upang matiyak ang kanilang kaligtasan habang pinapatay ang pinakamaraming kaaway hanggat maaari. Dahil sa pangangailangang makipag-ugnayan sa ibang mga squad, nagkaroon din ng isang tiyak na antas ng pagpigil, at imposible para sa kanila na kumilos ng malaya gaya ng Dawn Squad, na maaaring pumunta saan man nila gusto. Karamihan sa mga squad ay nagsagawa ng mabagal at tuloy-tuloy na diskarte upang linisin ang larangan ng digmaan, ngunit pagdating sa Dawn Squad, bagamat sila ay lumabas mula sa East Gate, sila ay lumipat ng labis na halos patayin na nila ang kanilang daan patungo sa South Gate at ngayon ay patungo na sa direksyon ng West Gate. Ang diskarte ng Dawn Squad ay palaging diretso, nahit at tumakbo. Nakatuon ang diskarteng ito sa mobility at pinigilan ang Dawn Squad na matarget ng isang makapangyarihang master dahil sa kanilang kapansin-pansing performance. Siyempre, ngayong lahat ng territory lords sa battlefield ay napapalibutan ng 8th grade masters, wala ni isa sa kanila ang nagkaroon ng oras para bantayan ang Dawn Squad. Ang mga territory lord ay tumatakas at namamatay, at ang mga nananatili pa rin sa larangan ng digmaan ay nagpupumilit na mabuhay. Ang napakatinding lakas ng pakikipaglaban ni Yang Kai ay ang pinakamalaking garantiya ng Dawn Squad upang matiyak na mapapapatay pa rin nila ang kanilang mga kaaway habang pinapanatili ang napakataas na kadaliyang kumilos. Nang walang panghihimasok mula sa territory lords, ang pinakamalakas na kaaway na kinailangang harapin ng Dawn Squad ay ang feudal lords. Gayunpaman, maaaring haharapin ni Yang Kai ang mga feudal lord sa isang tulak ng kanyang sibat, at kung hindi niya mapapatay ang mga ito sa kanyang unang pag-atake, tatapusin ng ibang 7th grade masters ng Dawn Squad ang trabaho. Sa makatuwid, kahit na ang isang feudal lord ay nakaligtas sa pag-atake ni Yang Kai, malapit na silang patayin ng iba. Ang mga taon ng krusada at karanasan sa Pangangaso ay humantong sa lahat sa Dawn Squad na magkaroon ng tahimik na pag-unawa at kakayahang magtulungan ng walang putol. Kahit na may Black Ink Clan Army na humaharang sa kanilang daraanan, magagamit nila ang mga artifact at array sa Dawning Light para madaling mapunit ang mga ito. Sa paglipas ng panahon, ang Black Ink Clan Army sa larangan ng digmaan ay nabura, at ang pressure sa lahat ng squad ay nabawasan. Sa isang tiyak na sandali, biglang huminto si Yang Kai, at sumunod sa kanyang mga yapek, ang Dawning Light at ang iba pang 7th grade masters ng Dawn Squad ay sabay na tumigil. Si Ren Bingbay ay medyo nalilito kung bakit biglang huminto si Yang Kai, ngunit pagkatapos na lumingon at tumingin sa paligid, nagulat siya nang makitang tapos na ang labanan. 70% ng Black Ink Clan Army na dumagsa sa labas ng Wind at Cloud Pass noon ay napatay habang ang iba ay desperadong nagsisikap na tumakas, na nag-iiwan ng mga nagkalat na piraso ng laman at mga sirang paa sa lahat ng dako sa kawalan. Tapos na, kudlit, nagulat si Ren Bingbay.
Mabilis na dumating ang wakas, pakiramdam ko ilang oras na lang ang lumipas. Ang Wind at Cloud Pass ay kinubkob ng Black Ink Clan Army sa loob ng humigit kumulang 20 taon ngunit nakakapagpapanatili lamang ng defensive posture, ngunit sa sandaling sumali ang Great Evolution Eastern at Western Army, natapos ang lahat sa isang kisap mata. Ang Black Ink Clan Army na sumalakay sa Wind at Cloud Pass ay medyo malaki, at sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit na matalo sila habang nakikipaglaban sa mga tao, hindi sila makakaranas ng ganoong kabigat na casualty. Gayunpaman, nahuli sila ng mga tao nang hindi sinasadya. Una, ito ay ang biglaang paglitaw ng Old Ancestor ng Yin Yang Pass, na nakipagtulungan sa Wind and Cloud Pass, Old Ancestor para masulok ang Royal Lord. Pagkatapos, sinundan ito ng daan-daang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters na lumitaw sa larangan ng digmaan, na nahuhuli ang mga Territory Lords sa pamamagitan ng sorpresa at natalo hanggang sa puntong hindi na sila makalaban. Makalipas ang ilang sandali, kasunod ng pagkamatay ng maraming Territory Lords, bumagsak ang moral ng Black Ink Clan. Nang tumakas ang Royal Lord at Territory Lords, ang Black Ink Clan Army ay nalilito kung ano ang gagawin. Ang humans ay may malaking kalamangan sa napakaraming makapangyarihang masters sa kanilang panig, na siyang pangunahing dahilan kung bakit mabilis na natapos ang labanan. Sa katunayan, nang magsimulang tumakas ang Royal Lord at Territory Lords, ang Black Ink Clan Army ay nawalan na ng gana na lumaban. Gayunpaman, ang pagtugis ng Human Army ay naging imposible para sa kanila na makatakas kahit na gusto nila, na sa huli ay humantong sa pagkalipol ng halos buong Black Ink Clan Army. Walang mga tagay o selebrasyon mula sa humans dahil inaasahan lamang na nanalo sila ng napakalaking tagumpay dahil sa kanilang marangyang lineup. Pagkatapos ng labanan, ang Human Army ay tahimik na nagtipon at muling nagsama-sama. Makalipas ang kalahating oras, nag-assemble ang Eastern at Western Army ng Great Evolution sa East Gate of Wind and Cloud Pass. Ang 30,000 sundalo ay natural na mas mababa ang pagkatalo sa panahon ng labanan, ngunit ang mga nasawi ay kakaunti. Ang mga sundalo ay medyo ginugol at nangangailangan ng oras upang gumaling gayunpaman, at ang ilan sa kanilang mga warship ay nasira din sa labanan. Gayunpaman, hindi gaanong problema ang mga iyon dahil marami silang artifact refiner, alchemist, array masters, at iba pang support personnel na sumusunod sa Army to Great Evolution Pass. Habang sila ay gumagalaw, ang mga artifact refiner na iyon ay may sapat na oras para ayusin ang pinsalang dinanas ng mga warship na iyon. Hindi nagtagal, natapos na ang lahat ng mga dibisyon at batalyon sa pagtitipon ng kanilang mga tropa. Ang motibasyon ng lahat ng mga sundalo ay napalakas hanggang sa sukdulan dahil sa dakilang gawain na nakaatang sa kanila. Walang tigil, ang 30,000 malakas na hukbo ay agad na lumiko patungo sa Great Evolution Pass, at nagutos si Xiang Shan. Lumayag ka. Sa isang iglap, division by division, sunod-sunod na warship ang tumulak patungo sa direksyon ng Great Evolution Pass. Kasama ang 30,000 tauhan at halos 2,000 na mga barkong pandigma, bumuo sila ng isang makapangyarihang armada. Walang ideya si Yang Kai kung ano ang pinlano ng mga nakatataas, ngunit sa napakalaking lineup, tiyak na kailangang magkaroon ng distribusyon ng mga puwersa at pangkalahatang diskarte, ngunit hindi iyon isang bagay na kailangan niyang alalahanin dahil ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters na gagawa ng mga desisyong iyon. Dahil walang espesyal na gawain ang Dawn Squad, nagtipon na lamang sila kasama ang iba pang mga barkong pandigma at sabay na lumipat. Bumalik sa Wind and Cloud Pass, pagkatapos umalis ang army, same time na nakita sila ng 10,000 sundalo na naiwan hanggang sa mawala sa paningin ang Great Evolution Eastern at Western Army. Kasunod nito, bumalik sila sa Inner Sanctum, at ang mga 8th Grade Masters na nag-escort sa mga sundalo mula sa iba pang Great Passes to Wind at Cloud Pass ay nagsimulang bumalik. Habang sumusulong ang army, ang mga miyembro mula sa bawat squad ay nagsalitan upang magpahinga at magpagaling, at ang mga artifact refiner ay nagsimulang magtrabaho, patungo sa mga warship na nasira sa labanan at maingat na inaayos ang mga ito. Sa kabilang banda, halos walang pinsala ang dinanas ng Dawn Squad at kusang nagpapagaling. Pagkatapos lamang ng kalahating araw na paglalakbay, biglang lumitaw ang isang lalaki, lumapag sa kubyerta, tumingin sa paligid, at sumigaw. Nasaan ang squad leader para sa warship na ito? Si Yang Kai, na nasa deck, ay lumingon at tumingin upang makita na ang bisita ay isang kapwa 7th grade master na hindi niya nakilala at hindi alam ang pinagmulan. Kaagad, kinuyam ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at sinabi, "Ako ang squad leader. May nais bang ipasang utos si senior brother?" Sumagot ang 7th grade master. Sa utos ng dalawang army commander,
ang mga miyembro ng squad dito ay inutusan na magulat sa Purifying Black Ink battleship at iwanan ang kanilang mga imprint. Habang sinasabi iyon, itinuro niya ang kanyang daliri sa isang tiyak na direksyon. Nagulat si Yang Kai. Nagdala ba ang army commanders ng Purifying Black Ink battleship? Pagkatapos ay ginalaw niya ang kanyang mga daliri at bahagyang na-activate ang Universe Transference Law, na nagbigay daan sa kanya na makaramdam ng malabong koneksyon na nagmumula sa direksyong iyon. Dahil sa itong Purifying Black Ink battleship, natural itong mayroong Universe Array na personal na inayos ni Yang Kai na sumakay dito. Saan man inilabas ang Purifying Black Ink battleship, mararamdaman ni Yang Kai ang koneksyon dito. Habang iniisip niya ito, ang Purifying Black Ink battleships ay may malaking papel sa lahat ng Great Passes. Bukod sa Purifying Light na nakatatak sa loob na may kakayahang maglinis ng Black Ink Strength, ang Universe Array na sakay ay naging kapaki-pakinabang para sa mga sundalo na gamitin bilang return point kapag sila ay nasa panganib. Kung gusto ng humans na mabawi ang Great Evolution Pass, ang pagdadala ng Purifying Black Ink battleship ay ibinigay. Gayunpaman, medyo nalito si Yang Kai dahil hindi lang isa kundi dalawang Universe Array ang naramdaman niya nang i-activate niya ang Universe Transference Law. Sa madaling salita, ang fleet na ito ay may dalawang Purifying Black Ink battleships. Parang si Xiang Shan ay hindi lamang naglabas ng isa mula sa Blue Sky Pass, ngunit si Liu Jiping ay naglabas din ng isa mula sa Yinyang Pass. Hindi na niya kailangang tumungo at iwanan ang kanyang imprint dahil siya ang nag-set up ng mga Universe Array na iyon, kaya lahat ng mga ito ay may kanyang imprint na. Gayunpaman, ang iba pang mga miyembro ng squad ay kailangang pumunta, kung sakaling kailanganin nila ito mamaya. Naipasa ko na ang mensahe. Kailangan kong ipaalam sa ibang mga squad. Paalam. Pagkatapos sabihin ng 7th grade Heaven Opening Realm Master, tumalon siya mula sa warship at sumugod sa isa pang kalapit na warship para ipaalam sa iba pang mga squad isa-isa. Bagamat matagal ang pamamaraang ito, walang ibang paraan dahil ang lineup ng Heaven Opening Realm Army ay naiiba sa isang mortal na hukbo. Ang mga mortal na hukbo ay naglakbay ng magkakasama bilang isang unit, ngunit ang Heaven Opening Realm Masters ay mabilis na kumilos at upang maiwasan ang mga banggaan sa kawalan, ang mga warship ay nangangailangan ng sapat na espasyo sa pagitan ng isa't isa. Halimbawa, ang pinakamalapit na warship sa Dawning Light ay daan-daang kilometro ang layo. Ang Great Evolution Eastern at Western Army ay mayroong halos 2,000 warships at sa gayon ay kumalat sa isang radius na ilang libong kilometro, na para sa mga mortal ay mas malayo kaysa sa nakikita ng mata. Gayunpaman, para sa isang Heaven Opening Realm Master, ilang paghinga lang ang kailangan upang palakasin ang isa't isa sa labanan. Martial Pick, Kabanata 5188. Humanap sa pintuan ng kamatayan. Lumingon si Yang Kai sa mga tao at nagutos. Narinig nyo? Tama ba? Paghiwalayin ang inyong sarili sa dalawang grupo at maghalinhinan sa pagpunta. Nang matanggap ang kanilang mga utos, mabilis na pinagsama ng mga miyembro ng Dawn Squad ang kanilang mga sarili sa dalawang koponan. Kasunod nito, ang unang grupo ng 20 o higit pa, na pinamumunuan ni Feng Ying, ay lumipad palayo sa direksyon ng gitnang army. Sa katunayan, mas madali para sa kanila na iwanan ang kanilang mga imprint sa Purifying Black Ink battleship habang nasa Wind and Cloud Pass pa sila dahil lahat ng 30,000 sundalo ay natipon na doon. Kinailangan lamang ni Xiang Shan at Liu Jiping na ipatawag ang kani-kanilang Purifying Black Ink battleships bago hayaan ang mga sundalo na magpalat-palat na umalis sa kanilang mga imprint. Gayunpaman, kapag ang lahat ng mga sundalo mula sa lahat ng Great Passes ay natipon ng sama-sama, ang prioridad ay upang ayusin ang Eastern at Western Army ng Great Evolution. Kapag ang parehong army ay ganap na nabuo, agad silang sumisingil mula sa Wind at Cloud Pass para makipag-ugnayan sa Black Ink Clan. Wala na talagang oras para pangalagaan nila ang mga ganoong bagay. Matapos nilang matagumpay na talunin ang Black Ink Clan, ang Great Evolution Army ay agad na umalis. Malalim na naunawaan ni Xiang Shan ang prinsipyo ng hisadigmaan, bilis ang lahat, kaya natural na hindi niya ipagpaliban ang pagsisimula ng kampanya sa pamamagitan ng pag-alis sa mga sundalo ng kanilang mga imprint sa Purifying Black Ink battleships habang nasa Wind at Cloud Pass. Bilang resulta, ang mga ganitong bagay ay maaari lamang gawin sa kanilang paglalakbay. Kahit na ito ay mas nakakapagod, ang benepisyo ay na hindi sila mag-aaksaya ng anumang oras, at kung gumawa sila ng angkop na mga pagsasaayos, hindi rin ito maaantala ang kanilang bilis. Makalipas ang halos kalahating araw, bumalik si Feng Ying at ang iba pa, hinayaan ang kalahati ng mga miyembro ng Dawn Squad na magtungo sa dalawang Purifying Black Ink battleships. Lumipas ang isa pang kalahating araw, at bumalik din sa barko ang pangalawang pangkat ng mga miyembro ng Dawn Squad.
Kaya lang, iniwan ng lahat ng miyembro ng Dawn Squad ang kanilang mga imprint sa dalawang Purifying Black Ink battleships. Ang mga araw sa panahon ng kanilang deployment sa Great Evolution Pass ay mapurol, kaya lahat ay nagpasya na mag-cultivate sa kanilang sarili. 4 na araw pagkatapos ng pag-alis ng army mula sa Wind and Cloud Pass, si Yang Kai, na nakapikit habang inaayos ang kanyang paghinga sa deck ng barko, ay biglang nakaramdam ng kung ano at ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa isang partikular na direksyon. Ang nakita niya ay isang stream ng liwanag na nagmumula sa likod ng army at patungo mismo sa kanila. Ang bilis kung saan gumagalaw ang daloy ng liwanag ay nalampasan na ang bilis na mauunawaan ng mga ordinaryong cultivator, at kahit na ang instantaneous movement ni Yang Kai ay hindi kayang lampasan ang ganoong bilis. Ang daloy ng liwanag ay dapat na patungo sa direksyon ng gitnang hukbo, ngunit pagkatapos, na parang naramdaman nito ang tingin ni Yang Kai, bigla itong nagbago ng direksyon at dumapo sa dawning light. Ang daloy ng liwanag ay nagkalat at nagsiwalat ng isang nakamamanghang figure. Nagulat si Yang Kai ngunit mabilis na bumangon at sumaludo. Pagbati, Old Ancestor. May iba pang miyembro na namamahala sa pagpapatakbo ng iba't ibang arrays sa deck, at noong una, na-curious sila tungkol sa babaeng biglang sumulpot at kung bakit siya pumunta rito, ngunit nang marinig nila kung paano siya hinarap ni Yang Kai, lahat sila ay namutla. Gulat at mabilis na tumayo para batiin siya. Ang hindi inanyayahang panauhin na ito ay talagang ang Old Ancestor. Kudlit. Kahit na narinig nila ang tungkol sa Old Ancestor ng Yin Yang Pass na isang babae, ang iba ay hindi pa siya nakilala noon. Noon nila napagtanto na ang Old Ancestor na ito ay iba sa kung ano ang iniisip nila sa kanya at na siya ay talagang isang magandang dalaga. Ngayong naisip na nila ito, naisip nila kung ang pagtatanim ng babae ay hindi maihahambing sa paglilinang ng isang lalaki o isang bagay sa mga linyang iyon dahil mas mataas ang larangan ng paglilinang, mas maliit ang ratio ng babae sa lalaki. Ito ay totoo lalo na para sa mga Old Ancestor. Mayroon lamang humigit kumulang 20 kababaihan sa lahat ng Old Ancestor, ang iba ay mga lalaki. Sa presensya ng isang Old Ancestor, kahit na ang isang masungit at hindi makontrol na squad tulad ng Dawn Squad, na nakamit ang maraming military merit sa iba't ibang larangan ng digmaan, ay naging magalang at hindi man lang ng ahas na huminga ng malakas. Itinoon ng Old Ancestor ang kanyang tingin sa figure ni Yang Kai, at tila may kislap ng banal na liwanag sa kanyang mga mata nang magkomento siya ng may pagtataka. Mukhang mabilis na tumaas ang iyong paglilinang. Sa antas ng kanyang paningin, syempre nakikita niya na ang lakas ni Yang Kai ay tumaas ng malaki kumpara sa 200 taon na ang nakakaraan. Ang bilis kung saan tumaas ang kanyang paglilinang ay hindi tipikal ng isang ordinaryong 7th grade master. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naalala niya ang iba't ibang misteryo ng miniature universe ni Yang Kai at nadaman niya na ang kanyang malaking pag-unlad ay medyo makatwiran. Habang iniisip iyon, inaasahan niyang makita kung gaano katagal si Yang Kai para maka-advance sa 8th grade Heaven Opening Realm. Sa Black Ink Battlefield, bagamat maaaring pamahalaan ng 7th grade masters ang isang squad, hindi sila itinuturing na backbone ng alinmang army. Salamat sa iyo, Old Ancestor, walang masyadong malalaking kaganapan kamakailan, kaya't nag-retreat ako sa lahat ng ito. Magalang na tugon ni Yang Kai. Bahagyang tumango ang Old Ancestor. Ang mabilis na pagtaas ng kultibasyon ay maaaring hindi isang masamang bagay, ngunit ang iyong pundasyon ay dapat manatiling matatag. Naiintindihan ni Junior. Tumango si Yang Kai na may seryosong ekspresyon. Pagkatapos, idinagdag ng Old Ancestor. Ang katotohanan na ang iyong miniature universe ay makakatulong sa akin na pagalingin ang aking mga pinsala ay isa rin sa mga pagsasaalang-alang ko noong humiling ako sa iyo para sa kampanyang ito. Sa proseso ng muling pagkuha ng Great Evolution Pass, kailangan kong labanan ang Royal Lord doon ng ilang beses, kaya aasa ako sa iyo pagdating ng panahon. Tumango, tumugon si Yang Kai. Hindi iyon magiging problema. Kung kailangan ng Old Ancestor ang aking tulong, tiyak na gagawin ko ang aking makakaya upang tumulong. Inabot ng Old Ancestor at tinapik ang kanyang mga balikat bago tumawa ng inosente. Tama na ang kalokohan, Old Ancestor. Isa lang akong may cultivation na mas mataas ng kaunti kaysa sa iyo. Samando si Yang Kai mula sa sampal at hindi napigilan ang pag-ungol, alam na maaaring mali ang sinabi niya. Mukhang gaano man kataas ang cultivation realm ng isang babae, bawal pa rin ang pagtukoy sa kanilang edad. Kaya naman, mabilis niyang binago ang paksa. Nga pala, gaano katagal bago natin maabot ang Great Evolution Pass? Binawi ang kanyang kamay, tumingin ang Old Ancestor sa direksyon kung saan patungo ang hukbo at ipinaliwanag. Ang distansya sa pagitan ng bawat Great Pass ay medyo malaki.
Kung tutusin sa bilis ng paggalaw ng army, maaaring abutin ng 1 o 2 taon bago natin marating ang Great Evolution Theater. Nagulat si Yang Kai. Ganoon katagal. Napangiti ang Old Ancestor. Bakit sa palagay mo ang Great Passes ay hindi nakakapagpadala ng malaking bilang ng mga reinforcement sa isa't isa sa oras ng pangangailangan? Masyadong malaki ang distansya sa pagitan ng bawat pass, at bawat Great Pass ay may sarili nitong mga kalaban na haharapin. Kung ipapadala ang mga reinforcement, hindi nila ito matatawagan kung biglang lumitaw ang kalaban, na maglalagay sa kanila sa isang masamang sitwasyon. Ipagpalagay na ang distansya sa pagitan ng bawat Great Pass ay mas malapit, ang sitwasyon sa Black Ink Battlefield ay hindi magiging kasing balisa gaya ng ngayon. Siyempre, ang isa pang dahilan ay hindi tayo masyadong mabilis sumulong dahil kailangan nating mapanatili ang pormasayon at manatiling maingat sa mga ambush. Habang tumatango upang ipahiwatig ang kanyang pag-unawa, nagtanong si Yang Kai. Kumusta ang sitwasyon sa Royal Lord ng Wind at Cloud Theater? Ang taong nauna sa kanya at ang Old Ancestor ng Hangin at Cloud Pass ay magkasamang nakipaglaban sa isang Royal Lord, at nang tumakas ang huli, naghabol ang 2 Old Ancestor sa kabila ng abot-tanaw. Sa ganoong mataas na antas na labanan, magiging delikado kahit para sa 8th grade masters na makialam. Gayunpaman, ngayong nakabalik na siya, nangangahulugan ito na tapos na ang labanan, at sa paghusga sa kanyang hitsura, nahulaan ni Yang Kai na ang Yin Yang Pass Old Ancestor ay hindi nasugatan. Dahil ang nauna sa kanya ay hindi nasaktan, ang Royal Lord ay maaaring nasa isang miserableng sitwasyon, gaya ng inaasahan niya, sinabi ng Old Ancestor. Ang Royal Lord ay nasugatan ng husto at mangangailangan ng ilang daang taon ng pagpapagaling bago niya maibalik ang kanyang lakas, ngunit nakita namin ni Senior Brother Zhang na hindi nararapat na itulak siya ng labis, baka nagpasya siyang gumamit ng marahas na mga hakbang, kaya hinayaan namin siya. Ang Senior Brother na si Zhang na tinutukoy niya ay ang Old Ancestor from Wind and Cloud Pass. Sa isang 2 laban sa isa, sila ang may kapangyarihan, ngunit kung gusto nilang patayin ang Royal Lord, kailangan nilang magbayad ng malaking halaga, kaya hindi mahalaga kung ito man ang taong nauna sa kanya o ang Old Ancestor mula sa Wind at Cloud Pass. Pareho silang huminto pagkatapos magkaroon ng kalamangan. Pagkatapos ng labanan sa Wind and Cloud Pass, ang Black Ink Clan Army ay dumanas ng malaking pagkatalo. Humigit kumulang 70% ng kanilang territory lords ay namatay o lubhang nasugatan, at ang kanilang Royal Lord ay malubhang nasugatan, kaya ang Black Ink Clan sa teatro na iyon ay maaaring ituring na ganap na baldado. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit maaaring mag-ambag ang Wind at Cloud Pass ng 15,000 sundalo sa Great Evolution Eastern at Western Army. Tulad ng para sa Asher Void Pass, ang kanilang sitwasyon ay malamang na mas masahol pa kumpara sa Wind at Cloud Pass, ngunit hindi sa malaking margin. Ang bilang ng mga tropa doon ay katumbas ng Wind at Cloud Pass, ngunit doon ay mayroon lamang silang isang Old Ancestor. Sa makatuwid, hindi sila nakagawa ng malaking pinsala sa Royal Lord gaya ng ginawa ng 2 Old Ancestors sa Wind at Cloud Pass. Habang pinapanood ang kanilang squad leader na nakikipag-usap sa isang Old Ancestor, lahat ng miyembro ng Dawn Squad ay nabigla. Bagamat ang bawat Great Pass ay may Old Ancestor assuming command, ang mga figure na ito ay parang mga nakatagong dragon na nagpapakita ng kanilang mga buntot ngunit hindi kailanman ang kanilang mga mukha, kaya ang mga ordinaryong tao ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon na makilala sila. Kahit pabalik sa Blue Sky Pass, nakita lang ng mga miyembro ng Dawn Squad ang Old Ancestor mula sa malayo at hindi kailanman nakipag-ugnayan sa kanya. Ngunit ngayon, isang Old Ancestor ang dumating sa Dawning Light at ngayon ay casual na nakikipag-chat kay Yang Kai. Parang siya lang ang 7th grade Heaven Opening Realm Master na may ganoong pribilehiyo. Habang sila ay nag-uusap, biglang itinaas ng Old Ancestor ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon na pinaruroonan ng army bago itinaas ang isang kilay. May nangahas na hanapin ang mga pintuan ng kamatayan. Kawili-wili. Matapos sabihin iyon, hindi na nag-aksaya ng oras ang Old Ancestor at bumaril sa langit. Pagkatapos, mula sa malayo, ang kanyang boses ay umalangaw sa mga tainga ni Yang Kai. Maghanda para sa labanan. Natigilan si Yang Kai sa una, ngunit mabilis na nag-react at nag-echo. Maghanda para sa labanan. Sa kanyang utos, agad na umakyat ang lahat sa kanilang pwesto, at ang Dawning Light ay naging isang stream ng liwanag habang ito ay lumipad pasulong. Sakay ng pangunahing Purifying Black Ink Battleship, kung saan matatagpuan ang gitnang army, nakikinig si Xiang Shan sa isang scout na nag-uulat ng kanilang mga natuklasan sa sandaling ito. Kapag nag-deploy sila ng ganoong kalaking hukbo, natural na inayos ng mga komandante ang mga scout upang suriin ang lugar sa unahan ng pangunahing puwersa.
Dumiretso sila sa Great Evolution Pass, at malabong makatagpo sila ng anumang Black Ink Clan Army dahil sa napakalawak na distansya sa pagitan ng dalawang passes, ngunit mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Gayunpaman, ilang sandali ang nakalipas, talagang dumating ang mga scout upang iulat na nakakita sila ng Black Ink Clan Army. Ayon sa kanilang obserbasyon, ang Black Ink Clan Army ay mayroong humigit kumulang 300,000 miyembro na may humigit kumulang 12 ng territory lords, at sila ay dumiretso sa Wind at Cloud Pass. Isa pa, pagkatapos kalkulahin ang bilis ng magkabilang army, tinansya ng mga scout na magkikita ang dalawa sa loob ng halos 1 oras. Nang matapos ang pag-uulat ng scout, dumating ang Old Ancestor sa Purifying Black Ink battleship. Tumayo si Xiang Shan at ang iba pa at binati siya. Pagkatapos maupo ang Old Ancestor, iniulat ni Xiang Shan. Kaka-report lang ng mga scout na mayroong Black Ink Clan Army na humigit kumulang 300,000 ang papunta sa atin. Nang marinig iyon ng Old Ancestor, tumango siya. Naramdaman ko rin sila. Ang mga ito ay malinaw na mga reinforcement na ipinadala mula sa Great Evolution Pass. Sa loob ng 30,000 taon matapos ang kinan ng Black Ink Clan ang Great Evolution Pass, paminsan-minsan ay nagpapadala sila ng mga reinforcement para tulungan ang Black Ink Clan Army sa Wind and Cloud at Azure Void Theaters. Bagamat malayo ang biyahe at hindi masyadong mataas ang bisa ng mga reinforcement na ito, hindi pa rin tumigil ang Black Ink Clan sa paggawa nito. Dahil din sa mga reinforcement na ito mula sa Great Evolution Theater na ang Wind and Cloud Pass at Azure Void Pass ay dumanas ng mas maraming pressure kaysa sa iba pang Great Passes. Mga 2 taon na ang nakalipas, ang Black Ink Clan Army na ito ay umalis sa Great Evolution Theater at naglakbay upang tulungan ang Black Ink Clan Army na kumukubkob sa Wind at Cloud Pass. Ang 300,000 Black Ink Clansmen ay inaasahang darating sa Wind and Cloud Theater sa loob ng ilang araw, kung saan sila ay sasali sa labanan, na nagdaragdag ng matinding pressure sa Wind at Cloud Pass. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang labanan sa Wind at Cloud Pass ay natapos na bago sila nakarating doon. Gayun din, dahil mahirap makipag-usap sa iba sa kawalan, ang reinforcement army na ito ay walang paraan upang malaman ang mga matinding pagbabago na naganap sa Wind at Cloud Pass at sumusulong pa rin ayon sa kanilang nakaraang plano. Ang dalawang panig ay patungo sa magkasalungat na direksyon, kaya't hindi maiiwasang magkasalubong sila. Old Ancestor, mangyaring ilabas ang iyong utos. Humingi si Xiang Shan ng mga tagubilin mula sa Old Ancestor. Ang Old Ancestor ay ngumiti at sumagot. Ang pagmarcha at pagpaplano para sa mga labanan ay hindi ko matibay, kaya lahat ng bagay sa paglalakbay na ito ay nakasalalay sa iyo at sa kalooban ni Liu Jiping. Tretuhin mo lang ako bilang isang sundalo na may mas mataas na kultibasyon, at hindi mo kailangang humingi ng opinyon ko kung mayroon kang ideya. Karamihan sa mga Old Ancestor ay kumilos bilang isang higit na pumipigil kaysa bilang isang commander para sa kanilang mga hukbo sa labanan, at ang pagbabalangkas ng mga estratehiya ay karaniwang mga responsibilidad ng mga Army Commander at Division Commander. Sa makatuwid, marami sa mga Old Ancestor ay hindi kasing husay ng mga aktibong gumagawa ng trabaho, kaya ang padalos-dalos na pakikialam ay maaaring hindi palaging magbunga ng mas mahusay na mga resulta kaysa noong ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Walang pag-aalinlangan, ang Old Ancestor mula sa Yin Yang Pass ay may mahusay na kamalayan sa sarili, at ang pagpili niyang huwag makialam ay naging dahilan upang hindi napigilan si Xiang Shan at nagkaroon ng lugar upang ipakita ang kanyang talento.